Paano Ate to? Ethel, Ba't niyo ba inaate? kung nung una, kaya ka pa naming mapatawad pero sa ngayon kasi parang kami na yung naghahabol sa'yo. Sana harapin mo na lang yung mga consequences na sa mga nagawa mo. Maging maingat po tayo sa mga pinapatuloy natin sa ating tahanan. Isang nakakagulat na pangyayari ang dinanas ni Rosmar, isang kilalang online seller at negosyante. Ang taong pinagkatiwalaan niya sa negosyo na dati pa niyang kasamahan ay siya pa palang manloloko sa kanya. Ayon sa kwento, isang dating janitor na naging katiwala ni Rosmar ang dahan-dahang kumuha ng pera mula sa kanilang negosyo. Hindi ito maliit na halaga dahil umabot umano sa isang punto 4 na milyong piso ang nakuha ng taong iyon. Paano nga ba nagawa ng isang empleyado na manloko ng ganito kalaki nang hindi agad nahahalata? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula raw ang lahat sa isang simpleng usapan tungkol lang sa abono. Ayon kay Rosmar, sinabi sa kanya ng kanyang tauhan na may utang daw itong 14,000 piso. Nagtaka siya dahil wala naman siyang matandaan na may ganoong abono. Nang tanungin niya ito, ang sagot lang ng tauhan ay, "Ikaw na bahala, basta nasa akin na lahat ng resibo." Doon pa lang ay may kutob na si Rosmar na may kakaiba na. Ang empleyadong ito ay si Ethel na dati ay janitor sa negosyo ni Rosmar. Dahil sa pakitan niyang kasipagan, pinagkatiwalaan siya ni Rosmar na tumulong sa ilang gawain at kalaunan ay naging katiwala ni Rosmar. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti na palang may ginagawa itong hindi tama. Ang mga bayad mula sa mga customer na dapat ay diretsong mapunta sa GCash o bank account ni Rosmar ay napupunta na pala sa personal na account ni Ethel. Ayon sa mga tauhan, ginagamit daw ni Ethel ang pangalan ni Rosmar para manakot. Pinapakilala raw niya ang sarili bilang manager at kanang kamay ni Madam Rosmar kahit hindi naman ito totoo. Sinasabihan pa niya ang mga staff na sa kanya dapat ipadala ang bayad at huwag ipaalam kay Rosmar dahil daw abala lang ito. Dahil sa takot nila na mawala ng trabaho, sumunod na lang ang mga empleyado at pinili nilang manahimik. Tuwing gabi, kinukuha raw ni Ethel ang kita mula sa mga staff. Kapag hindi agad nagre-remit, pinapagalitan pa raw niya ang mga ito. Habang nangyayari ito, abala naman si Rosmar sa pagpapatakbo ng kanyang mga negosyo kaya hindi niya agad napansin ang mga pandaraya. Nakikita pa nga raw niya si Ethel na umiikot sa resort na kunwari ay nag-iinspeksyon at nag-aasikaso ng mga sira dito. Ang hindi niya alam, ito na pala ang paraan ni Ethel para makontrol ang mga tao sa paligid at patuloy na pagtakpan ang kanyang ginagawa. Lalong lumala ang sitwasyon nang malaman ni Rosmar na pati pala kita ng resort ay sa GCash ni Ethel na pupunta. Sa kanilang group chat, nakikita pa rin ni Rosmar ang mga report ng kita at booking ng mga customer. Ngunit hindi niya alam na ang mga full payment pala ay hindi na sa kanya na ipapadala. Ang akala niya ay maayos ang takbo ng negosyo, pero sa totoo pala ay matagal nang may problema sa loob. Ayon kay Rosmar ay mabait siya sa mga tauhan niya at hindi siya mahilig manigaw o magalit. Pero dahil sa sobrang kabaitan at tiwala niya, nagkaroon ng pagkakataon si Ethel para abusuhin ito. Marami rin sa mga kasamahan ni Ethel ang hindi agad nagsumbong dahil mas takot sila sa kanya kaysa sa mismong may-ari ng negosyo. Ang dating janitor ay nagmukhang boss pa sa loob ng kumpanya at halos lahat ng mga empleyado ay sumusunod sa kanya. Nang tuluyan ng mabuking ang ginawa ni Ethel, nagulat si Rosmar at ang kanyang asawa sa kabuuang halaga ng pera na nawala sa kanila. Umabot ito sa tinatayang 1.4 milyong piso. Isang malaking pagkakamali raw na masyado silang nagtiwala nang hindi binabantayan ang galaw ng kanilang negosyo. Sa paglabas ng mas maraming detalye, mas lalo pang lumitaw kung gaano kaayos ang pagkakaplano ng panlilinlang ni Ethel. Ayon kay Rosmar, nagkunwari pa raw itong gustong tumulong. Sinabi ni Ethel na gusto lang daw niyang maging extra monitor para siguraduhin na ang lahat ng bayad sa resort ay maayos na nare-remit. Pinakiusapan pa niya si Rosmar na i-add siya sa group chat ng mga resort staff para raw makabantay. Sa una, parang may malasakit siya sa negosyo, pero sa likod pala ng kanyang mabait na imahe ay may masamang plano. Hindi lang pala sa resort nangyari ang pagkuha niya ng pera.
Maging sa skincare business ni Rosmar, nakialam din si Ethel. Siya raw ang nagboboluntaryong mag-check kung nababalot ng maayos ang mga parcel bago ipadala sa mga customer. Dahil sa ipinakitang kasipagan nito ay lalo pa siyang pinagkatiwalaan. Pero ayon kay Rosmar, sa loob ng mahigit 1 taon, umabot na sa higit 1 milyong piso ang perang nakuha ng dating empleyado. Bukod pa roon, may humigit kumulang 100,000 piso rin na cash transaction na hindi na ibalik. Nang tingnan ni Rosmar ang GCash record ni Ethel, doon siya tuluyang nagulat. Halos lahat pala ng pinadalang pera niya ay napunta lang sa mga online casino at mga laro. Ibig sabihin, hindi lang niya niloko ang kanyang amo, kundi sinayang pa nito ang pera sa pagsusugal. Dito na nila napagtanto kung bakit parang bigla na lang laging wala o kulang ang kita ng negosyo. Matapos mabuking ang lahat ay agad tinanggal si Ethel sa trabaho. Pero bago pa ito makaharap sa HR para sa investigasyon, ay bigla na lang itong nawala. Ayon sa ulat ng barangay, umalis daw siya ng bahay nila sa Amadeo, Cavite at nagtungo sa Imus. Wala rin siyang bagong trabaho at hindi na nagpapakita. Kinausap din ng mga taga-barangay ang pamilya niya, ngunit hindi na raw siya muling bumalik. Ayon sa chairman, kung sakaling makita siya, ipapaabot nila ito kay Rosmar para makuha ang panig ni Ethel. Pero sa ngayon, tila ayaw na talaga niyang humarap sa issue. Sa panig naman ni Rosmar, naghahanda na raw siya ng kaso laban sa dating katiwala. Nakipag-ugnayan na rin siya sa kanyang abogado dahil gusto niyang makamit ang hustisya. Ngunit higit pa sa perang nawala, ang tunay na pangamba niya ay baka may iba pa itong mabiktima. Lumabas rin sa investigasyon na bago pa siya manloko kay Rosmar, ay may iba na rin pala siyang nabiktima. Ayon sa dating pinagtatrabahuhan ni Ethel sa isang tile center, umabot raw sa 250,000 piso ang nawala sa kanila sa loob lamang ng 1 buwan. Pagkatapos noon, ay lumipat naman siya sa isang restaurant at halos 178,000 naman ang nakuha niya roon. Sa pagpapatuloy ng kwento, makikita natin kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng panlolokong ginawa ni Ethel sa mag-asawang si Rosemary at Jerome. Hindi lang ito tungkol sa pera o gamit na nawala, kundi pati sa tiwala at kabutihang loob na sinayang. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang pag-unawa ni Ma'am Rosemary at sa mga sinabi niya, malinaw kung gaano siya nasaktan pero pilit pa rin niyang pinipili ang kabutihan kaysa sa kanyang galit. Habang pinapanood mo, mapapansin mo na kahit maraming beses na siyang naloko ng mga dati niyang tauhan, ay mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang awa. Katulad nga ng kwento niya noong dalaga pa siya, kahit ipinakulong niya ang isang staff na nagnakaw sa kanya ng 100 piso, kalaunan ay pinatawad din niya dahil naawa siya sa pamilyang naiwan nito. Isa itong patunay na hindi siya madaling magtanim ng galit. Pero gaya ng sabi ni Sir Rafi, minsan ang sobrang kabaitan ay nagiging dahilan pa kung bakit nasasamantala ng iba. Maging ang mga nakaraan nilang karanasan sa iba't ibang negosyo, tulad ng milk tea shop nila sa Sampaloc noong pandemya, ay ipinakita nila kung gaano sila marunong magpatawad at umintindi. Nang umamin ang isang staff na kumupit ito ng ilang libo, hindi nila ito tinanggal dahil alam nilang mahirap ang buhay noong panahong iyon. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Ang halagang nawala sa kanila ay higit sa 1 milyon. At hindi lang iyon basta pagnanakaw kundi malinaw na panlilinlang. Makikita rin sa kanilang mga sinabi na hindi lang pera ang pinag-uusapan dito, kundi ang pagkasira ng tiwala. Isa pang masakit para kay Ma'am Rosemary ay ang katotohanang tinuring niyang parang pamilya si Ethel. Pinakain niya ito, binigyan ng cellphone, sinurpresa pa ng cake noong birthday at pinagluto pa ng pagkain. Ang lahat ng iyon ay ginawa niya dahil akala niya tunay na tapat si Ethel. Pero ang kapalit pala ng kabutihang iyon ay panlilinlang at pagsisinungaling. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin nanliliit ang puso ni Ma'am Rosemary. Sinabi pa rin niyang kung umamin lang sana si Ethel noong tinawagan niya ito, ay baka napatawad pa niya ito. Ganito kabigat ang puso ng taong marunong umunawa. Pero syempre, may hangganan rin ang lahat. Dahil sa dami ng naranasan nilang panlilinlang, napagpasyahan na nilang ituloy na ang kaso laban kay Ethel. Tama rin naman ang payo ni Sir Rafi na hindi dapat pinapabayaan ang ganitong mga pangyayari. Kailangan may matutunan hindi lang si Ethel, kundi pati ang ibang tao na nagbabalak gumawa ng ganitong gawain.
Ang pagpapatawad ay maganda, pero kung wala itong pananagutan ay mauulit lang ito. Kaya ngayon, magsisilbing aral ito hindi lang sa kanila, kundi pati sa lahat ng may negosyo o nagpapapasok ng mga tauhan sa kanilang tahanan o negosyo. Panlilinlang ay parang lason. Sa una, hindi mo ito mararamdaman, pero unti-unti nitong sisirain ang tiwala at kapayapaan mo. Kaya mahalagang matuto tayo maging maingat, hindi dahil ayaw nating magtiwala, kundi dahil gusto nating protektahan ang ating sarili at ang pinaghirapan natin. Sa dulo, ang tanong na dapat nating pag-isipan ay ito: gaano mo nga ba kakayaning manatiling mabait sa mundo kung paulit-ulit ka lang sinasaktan ng mga taong pinagkatiwalaan mo? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.